Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Ladies and gentlemen, standing in front of you is a 19-year-old stud. Teka. Oh, sige, wait. Standing in front of you is a 23-year-old stud. Teka. Pinapanood pa lang kita, bata pa lang. Oh, sige, 44. Happy, okay. Happy. It's a 44-year-old stunner talagang dinidiin natin by the name of Tuesday Vargas, ang inyong guest, taga-Buyo, palakpakan! At naniniwala po ako sa kasabihan, kapag ang tao sobrang tigas ng ulo, lasunin. Oh. Sabi nga niya, attorney, kapunan, palakpakan! Thank you, attorney, for the sound advice. Okay, yung mga kaalyado ko dito, sigaw tayo! Pula! Doc, next. At ako naman, ang inyong maginoong doktor mula sa Lipa City, Batangas na naniniwalang mas gaganda ka kung ako ang jowa mo. Yes! Ako po, ang inyong Dr. Next Door, Dr. Dex Bakalintal at kasama ang Team Puti! Simulan na natin ang pagtutuos dito sa Face to Face Harapan! At sila rin may kasabihan na kapupulutan natin ng aral. Our harapang tagapayo, our authority pagdating sa usaping legal, Attorney Lorna Kapunat. At syempre pa kasama din natin our love guru, Dr. Love, Brother June Banaan. And our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Ang susunod naman na haharap sa atin ay tunay na may K, kasabihan, at may K sa pagrampa, at may K lalo sa kagandahan. Palakpakan natin ang pambansang referee, Corina Sanchez Rojas. Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Yan! Yes! Wow! Pati yung backlook. May backlook na. May backlook din. Kasama yon. So para tayo nasa pageant, di ba? Si Tuesday at si Dec, thank you very much for being here. Sa mga contest, may naglalabanan. Meron ding nananalo, may natatalo, di ba? Pero dito, I believe, ay itutuloy nating ilalaban at ipapapanalo ang pagbabati ng dalawang panig dito sa Face to Face Harapan! So, hindi lamang po ako ang rarampa dito ngayong hapon, kundi pati ang mga kontesera na may angking ganda na mula sa ibang planeta. Kakaibang labanan ito ng mga Becky na pumarada sa Miss Gay Pangkalawakan. Kaya planeta. Pero ang ating primera kontesera sa Miss Gay Pangkalawakan ay mayroong dinadaing. Inirereklamo niya ang katunggaling sobra-sobra daw ang pangungutya at panghahamak sa kanyang pagkatao at itsura. Bilang isang person with disability o PWD na ngongo. Ngongo. In short, bully daw si inirereklamo. Ayan, higit naman ang nagrereklamo. Ano naman ngayon, aba? Ngongo man, go naman. Hindi hadlang kay Barbie ang kanyang kapansanan. Sa anumang contest, siya ay laban. Pero siya'y nagulangan dahil sa costume na kanyang pinahiram.
Nako, yan si Tony. Nangiram ng costume kay Barbie. Paulit-ulit, pabalik-balik, walang binabalik. Parang nanloloko na lang siya. Nakiusap naman siya na babayaran niya si Barbie tungkol doon sa nawawalang costume. Kaso itong si Barbie, ngawa ng ngawa, kawawa naman itong kapitbahay ko, mabait naman itong si Tony. Sa nawawalang costume, ngayong araw, may babalik na kaya o papalitan na lang ng pera? Ayan, ang kabugera. Ayun, yan ang sagot niya sa kanyang mga inggiterang bashers. Well, sabi niya, naiinggit, di ba? Yun ang kanyang panig. Alamin natin ang buong kwento. Barbie, rampa na! Day, ninenervyos ako sa sapatos mo. Hindi ka pa ba nadadapa dyan? Hindi naman po. Hindi naman? Opo. Tsaka baka bigyan na kita ng bago, ha? Kasi, ganyan naman talaga ang buhay ng kontesera. Humihiram na nga lang sila ng mga susuotin nila, right? Tuesday. Pull out. Pull out bang tawag doon? Ayun. Okay, Barbie, ano ang problema mo? Problema ko po kasi, yung kaibigan ko, best friend ko po talaga siya sa pageantry. Ngayon, nanghiram po siya sa ako ng costume September 2, 2024. Tapos ibabalik na daw po ng September 30 katapusan. So ngayon, hanggang ngayon, hindi niya na po nabalik. December na po. Yung katapusan yata ang binabalik niya, katapusan yata ng buhay ko. Ako, no? Bakit siyempre? Kasi yung costume na yun na hiniram niya na hindi pa niya binabalik, ginastusan mo. Yes po. Magkano yung ganong costume? Ano po kasi, yung costume na yun, ayun po yung pinakapanlaban ko po talaga. Kada pageant ko, na malakihan na 20,000, 30,000, ayun po yung pinalalaban ko. Pinagawa ko po siya, pinuhunanan ko po na worth 18,000 po. 18,000! Wow! Ang laking halaga. Yung costume po is native po siya. Philippine-inspired po para po sa mga magsasaka. Festival po siya from Pahiyas Festival po. Ay, Kunin ko. Dok, ayan. Ito yon, ito ba yon? Ibang klase Ito ba? naman pala. Full pack naman po pala. Ito ba yon o iba pa yon? Ayan po talaga. Ito na yon. O, tingnan nyo naman. Maganda nga naman talaga. Maganda nga naman. Pinagawa mo pa ito. Opo. Ha? Ang daming mga beads, ang daming prutas. Malaki talagang gagastusin mo rito. Ito yung kanyang hiniram. Opo. So, ang bait mo naman, pinahiram mo. Best friend ko po kasi siya, walang alinlangan. Kasi kapag magkakaibigan, kami magtutulungan. Yung pagkokontesera, propesyon na ngayon yan, right? Propesyon na yan eh. Hanggang sa umabot ka kung hanggang saan ka aabot, di ba, kung national pageant. Pero yung kontesera, marami talaga ang gumagawa niya mula pagkabata, 15 hanggang 25, di ba? Opo. Kasi magkano ang mga napapanalo nyo dyan? Depende po sa premyo kapag may piyestahan. Minsan sa piyesta po, kapag may piyesta sa isang lugar, may 5,000, lalabanan na po namin yan, papatuhin po namin yan. Kasi po, sa hirap ng buhay po ngayon, kailangan din po namin na kumayon para din po sa family po namin. Siyempre, 5,000. Tapos, pero meron ka pa rin ibang trabaho, maliban sa pagko-contest. Wala na po. Ayan lang po talaga, kasi ako po yung talagang breadwinner ng family ko po. Okay. Paano pag walang contest? Eh di, ayun, patay gutong tayo. Totoo ba? Totoo ba? Ilan kayo sa pamilya? Ano po, tatlo po kami magkakapatid. Ako po yung nagpaaral sa kapatid ko ngayon. Yung isa running for cum laude na po. Wow, cum laude! Oo, Sa pinaaral. Bulacan State University po. Ang galing naman. Opo. Yung nanay at tatay mo buhay pa. Opo, wala pong trabaho. So ako po talaga bumubuhay po. Ay, nakakaloka. Nakakaloka na ikaw lang talaga ang nagtatrabaho. Ang dami-dami niya. Ba't ka naiiyak? Wala po. Kasi kailangan ko pa lumuwas dito sa Manila para lang magtrabaho sa kanila. Kasi hindi naman utang na loob. Kumbaga responsibilidad mo yun as anak. Kasi hindi naman po anak ka, pwede mo pabayaan yung pamilya mo.
syempre sa'yo pa rin nakasalala yung ano nila. Ganun talaga. Pagka-pamilyang Pilipino talagang damayan, hindi mo matitiis. Yes. Diba? No? Kahit sakit sila sa ulo. Opo. Nabubuli ka, ano ang sinasabi laban sa'yo? Ayun nga, baklang bingot, baklang ngongo. Tapos hindi ko na sila pinapansin kasi nga, totoo naman. Pero yung the best revenge ko sa kanila, pinapakita ko yung personality ko sa ibabaw na yung tablado na kahit ganito ko, wala naman ko yung panama pagdating sa talino ko. Ganyan. Oo naman, dyan nakukuha yan. Oo. Kasi, biro mo, tatawagin kang ganyan, di ba? Pero tinitiis mo, at saka rumarampa ka pa talaga na may corona. Paano mo nagagawa yon? Wala din, malang naman ako sa kanila eh. Kasi hindi ko naman sila pagkakakitaan na kailangan ko kayong pansinin. Tama. Correct. Tama. Pero hindi ba may epekto pa rin yun sa kalooban mo? Ayun Masakit po, pa rin? Oo. yung ano po niya, iba po yung apekto po sa akin kasi parang dinedegrade nila yung personality ko. Pero wala naman po iba mag-aangat ang sarili ko, kundi ako na lang po eh. Kaya dinedegrade ako na lang po sila. Oo, kasi hindi naman sila magbibigay sa'yo ng kabuhayan mo. Hindi naman sila nagpapalamo sa pamilya ko, pakwento ko sa inyo. Correct. Pero itong best friend mo, bakit siya mismo yung inirereklamo mo? Ayun nga po, yung about po sa costume na himiram niya na nga po ng walang bayad kasi nga best friend ko po siya. Tapos, pagpapasapasahan pa po nila na kayo nawala, naiwanan, hindi na lang sabihin kung saan talaga totoong napunta. Kung bakit ba hindi niya naibalik yung costume at higit sa lahat, best friend niya, bakit niya nilalait? Yun. I think mas yun talaga. Irarampa ng konteserang nasasakdal ngayong araw na ito ang kanyang depensa sa pagbabalik ng Face-to-Face Harapan! Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong harapin mo. Face to face. Ito na, bukod sa pagiging kontesera, ay talent din daw niya ang buwisitin at tuksuhing ngongo si Barbie. Aber. Okay. Tingnan nga natin ang galing mo. Kay ganda-ganda mo ba? Tony, rampa na! So, Tony, ano sa palagay mo ang problema? Ayun na nga, nakiusap po ako sa kanya. Nakiusap na po ako sa kanya ilang beses na. Ba't pinaabot mo pa dito? Oy, mabuti din naman na umabot dito para magkaayos tayo ng tama. Di ba? Saan ba napunta ito? Saan napunta? Dire-diretso po kasi yung contest namin. Tapos yung costume po, naiwanan po sa contest kasi marami po kaming bitbit. O tapos, nawala. Nawala po. Ay, nawala. Wala naman. At lako-lako ng costume, imposible maiwanan, makalimutan mo yan. Siyempre marami kaming hawak ng na gamit. Hindi lang naman costume yung bitbit namin eh. Ang dami na po kasing rentals po dapat talaga nun. Eh nagpaparental din po ako sa ko. Isa din po yung sa trabaho ko, yung magparent ng mga costume, ng mga gown. Eh anong Ito ba yun? extra Ito ba yun? Ayan po yung mga yan po. Wow, oy, ang ganda parang ng ito pala gawa, to. Tingnan mo naman ang workmanship na yun. Sino gumawa nito? May mga kakilala ka. Opo, yung mga ko rin po, mamamamahan ko po sa mga contest. So ito ay parang mo na, negosyo mo na rin. Opo. Eh, grabe ang workmanship Lalo nito. na dito. Gaano katagal ginawa ang ganitong klase? Ayan po kasi pag magpapagawa po ako ng costume, umaabot po siya ng 1 month po. Bakit hindi mo sinabi kaagad na hiya ka? Hinahanap ko po kung baka na iwanan lang po doon sa lugar. Binalikan ko pa po, tapos yun nga po pinagtanong-tanong ko, wala daw po silang napansin. O papayo, kabuhayan niya yan, eh may bala ka ba na bayaran? Ay, hindi sumasagot. Hindi siya sumasagot. Pero kayo ay talagang mag-best friend. Opo. Mula pagkabata. Hindi po, lang po. Simula po nung pumasok po kami sa pageant. Kumbaga, nauna po siya bago po ako.
nauna po siya sumikat bago po ako. Okay. Kumbaga nung pumasok po ako ng pageantry, siya po yung kumausap po sa akin. Unang kumausap po sa akin na taga saan ka, ganito. Napakaano po kasi siya, friendly po talaga siya. Kaya siya po yung pinakaunang tao na naging best friend ko po. O kita mo, nagmamahala naman pala sila dati. Nagmamahala, nagtutulungan naman pala sila dati. Parang simpleng hindi pagkakaintindihan. Kaya lang, naunahan ng hiya, kaya lang may pinag-uusapan ditong kabuhayan. Yan ang komplikasyon. Ngayon ang susunod na tanong, ikaw na nga'y nakawala nung gown, bakit mo pa siya kinukutya? Ano po, nakasanayan na po namin, biruan po lagi namin yun. Na ano? Tinototoo niya lang, siguro. Kasi sa amin lagi naman kami nabibiruan ng ganun, wala naman po eh. Okay, anong pinakamasama? Barbie? Ayun nga po yung sasabihin niya na baklang bingot, baklang ngongo. Ayun po. Baklang bingot, baklang ngongo, sinasabi daw ninyo. Pag nagkakabiruan lang, pag magkakasama yung mga barkada, nabibiruan, gano'n naman po, kahit naman siya nagbibiro sa amin. Ba't dinadamdam mo naman masyado? Anong tinatawag sa'yo? Wala po siya matawag sa akin. Maganda. Meron tayong something dito eh. Teka muna, Attorney Kapunan. What is the definition of theft? Yung pakahulugan ng pagnanakaw sa batas. Alam mo, yung theft sa batas natin, merong 4 na elemento yan. Unang-una, kukuha ka ng property na hindi sa'yo. Pero pangalawa, meron kang intensyon na mag-gain, no? Na gumawa ng pera o gumawa ng pagbili. No? Pangatlo, yung property na kinuha mo, walang consent, no? Hindi alam ng may-ari. Pero ang difference ng theft, Ate Kuring, and robbery is, sa theft, walang use ng force. Sa robbery, meron. Pag kunyari, pumasok ka sa bahay, in-intimidate mo yung mga may-ari ng robbery yun. Ang situation ngayon, palagay ko, sa kwento, no, kung totoo nga, walang theft. Kasi ang sinasabi niya, nawala. At sa storya niya, nawala daw sa dami ng dala nilang costume at binalikan mo the next day para hanapin. Yun. So talagang kung korte yan, sasabihin ng judge, walang theft dito. Pero may negligence. May negligence. Ibig sabihin negligence, yung ikaw ang napabayaan mo yan binigay sa'yo para ikaw mag-in-charge dyan, pinagkatiwala sa'yo, pero baka walang criminal, baka civil lang. Baka civil lang. Pero ito attorney yan lang ang sabi niya. Kung binenta niya yon, kung binenta, kasi 18,000, kunwari lang, di ko sinasabing yun talaga ang ginawa mo. Nag-iba yung timpla. Yung timpla ng mukha niya, parang bruhang-bruha. Bruha itong kuring na ito. Hindi hindi ko sinasabing ginawa mo. Pero, posible. Posible. Pag binenta yan, theft sino ang kanyang testigo na nawala yun? Okay. Baka binenta. Binenta mo ba? Hindi po. Hindi mo talaga binenta? ako nagbebenta ng gamit. So, pagka nagkahablahan sila, attorney, kailangan mapatunayan niya na nawala. Or patunayan ng isa na binenta. Ayun, ako, may ganun pa pala. Ang saklap. At eto naman, ang botong-boto kay Barbie at magpapatunay na dihamak siyang mas may K-rapatan bilang title holder. Re-rest back na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Naging delivery girl nung costume na hindi pa rin na ibabalik hanggang ngayon. Kaya meron siyang testigo. May delivery girl. O eto, Carla, rampa na! It's a tie, Barbie.
Okay, so Carla, ikaw yung nag-deliver, no? Kontesera ka din. Opo. Ayun. Tapos, lahat kayo magkakaibigan. Isa pa itong gusto kong bigyan ng bagong sapatos. Kayo ba'y dumaan sa sakahan? Ano ba yung mga sapatos nung yan? Ano ba, parang puro putik? Saan ba kayo nang galing? Okay, so, Maki, pakipaalala sa akin. Bigyan natin sila ng mga bagong sapatos. Ito si Tony, yayamanin. Pabayaan mo siya. Okay. So, ano ba nangyari nung araw na yon? Nag-deliver ka ng damit? Costume po na hiniram niya. Tapos, inutusan po ako ni Barbie na kunin yung costume sa kanya kasi nga wala po kaming gagamitin. Nung pumunta po ako, pinagpapabalik-balik po nila ako. Pag pumupunta ako sa kanila, lagi pong sinasabi wala po siya. Pati yung swimsuit ko po, hindi niya po sinusole. Pati swimsuit? Ganun kakapal yung mukha niya. Wala sa akin yung swimsuit, ambisyosa. Nasa iyo ang swimsuit ko. Ano, lahat sinisingil sa akin. Wala siyang utang na loob. Costume lang po sa pante. Kapag nangyayarap po siya, nakakapunta po siya sa bahay namin ni Barbie. Pero pag babalik na po yung costume, na po siya, nawawala na po siya. Ano ang napapansin mo? Talaga bang sumusobra na yung pangungutya kay Barbie? Sobra na po siya kasi araw-araw pong umiiyak si Nay Barbie sa akin kasi po, sabi po sa akin ni Nay Barbie, lagi po siyang nilalait, iniinis po ng ngongo, may kapansanan pangit. Siyempre bilang po anak-anak ni Barbie, nasasaktan po ako kasi nakikita ko po siyang umiiyak. Nakakahiram naman po sila ng gamit kay Nay Barbie, pero bakit po nilalait nila ng ganun lang po? Tsaka po, ang masakit na po doon, naging best friend po sila. Nakalabago ka lang sa grupo, kaya ganyan ka makasipsip. Wala kang pakialam. Hindi ako sipsip. Concerned lang ako kay Nay Barbie dahil siya yung punto dito. Ikaw ba mahilig kang manood ng mga contest na ganyan, Tuesday? Sobra po. Yung babae po ako, nung sumikat po yun, para mga 600 na viewcon po ang na-judge ko, na hanggang 5 a.m. po yan, di ba? Matagal yan. Oo, ang haba, no? Kasi ano ba ang panuntunan sa ganyang klase? Yung una pong bumagsak, yun na po yung talo. So, kasi parang pinagod na sila buong magdamag. Pero seryoso, alam mo, hindi naman sa pinagtatanggol natin si Tony, no? Alam natin ang realidad ng viewcon. Ang dami nyo talagang dalang gamit. Ang gulo sa backstage. Minsan wala pa kayong tamang holding area. Kung totoong nagkamali siya at humihingi siya ng dispensa, sana bigyan mo na lang siya ng tag 2K, tag 1K, panahon para meron naman siyang i-expect. Pero nangingi naman pala ng tawad kasi magulo lang talaga't nakawala ng gamit. Siguro pag-usapan na lang, ganun, dahil pagka magja-judge ako ulit, ipapanalo ko na lang kayo lahat para lahat may pera. Pwede ba yon? Abono na lang ako. Magkano ba? 2.5 lang ba? Ha? Binawasan. 2.5 o 18,000 na. 18,000 pala. May 600 pa kay Carla, oh. Wag na pala. Okay na. Mag-away na lang kayo. Teka muna. Payag ka ba na hulug-hulugan? Pwede naman po yun eh. Kasi paano yun, di ba? Ang laki ng halaga ng 18 eh. Pwede bang hulugan? Tinatanggap ko naman po yung holding niya. Ang hindi ko naman tanggap kasi yung parang tinahiram ko na nga siya, hindi pa siya nagsasabi sa akin na totoo. Ayun. Parang binabackstab niya po ako eh, behind my back. Backstab behind your back. Okay. So front na yon. Front. Behind your back, so front. Alam mo, pag yung back, 2 beses mo inikutan, front na yon. Ayun, sa harapan na yung lalabas. Okay. Doc Dex, ito kakaiba ha. Nag-offer ako ng pagpapapustiso. Pwede pa nga tayo mag-offer sa kanya, tanggalin yung bingot mo eh. May ganyan ha. Pwede mga po. ganon. Cleft palate repair. Yung cleft palate, simpleng operasyon lang yan. Pero ayaw nilang magpagawa dahil yun ang pinagkakakitaan niya. Ano tingin mo? Sa tingin ko kasi nga, pinagkakakitaan nila, di kung ano yung gusto nilang gawin, wala namang problema doon. Kasi katawan din naman po nila yon. Hindi naman natin po pwedeng ipilit ang isang operasyon, isang aesthetic procedure kung ayaw nang magpapagawa. Correct. So meron tayong informed consent na tinatawag. So kung ayaw nila, no problem. Pero ang aking tingin dito, yung nasisevere dito kasi is yung relationship eh. So sa relasyon ng dalawang magkaibigan, kung hindi nagsasabi ng katotohanan, pangit din yun. So, para kay Tony, dapat siguro, yun nga, dapat sinabi mo na agad yung totoo nung una pa lang na nawawala. Which is okay. Kasi, as you admit na ganun,
o di maintindihan niya. Pag-usapan niyo kung anong gagawin niyo. Ganon din naman kay Carla. Diba? Areglohin niyo. Areglo. O, eto na. Kung ikaw mayroong kakampi, siya rin ay may kakampi. O, eto na. Mapapel lang talaga itong sina Barbie daw at Carla. Yan naman ang birit ng kakampi ni Tony. Alex, humarap ka na. Papapampam lang kasi yan eh. Kasi akala niya maganda siya. Diba? Gumagawa-gawa kayo ng mga kwento-kwento. Hindi naman kasi totoo. ikaw na wala na gamit. Ikaw, feeling victim ka. No, I'm not Kala mo feeling naman victim. talaga. Ay, bakla, wala kang gamit. Huwag kang Ikaw walang gamit, bakla. Masakit yan. Bakla, nahabol ka ng tawas. Mahiya ka. Ikaw, bakla pa. Mahiya ka. Mabaho ka, bakla. Ikaw yung bakla. Wala kang gamit. Bakla, ikaw. Nangiram Wala ka kang punta. Ang tagal mo na kumukontes, wala kang punta. Diba? Bakla, tandaan mo ba? Kaya hindi ka bilong dito, bakla. Magkamukha kayo. Wala kang pakailan. At sa buti yung puso namin. Pangit kasi kayo. Mapanlait, ang ganda mo, idol. Wala ka naman idol. Ay, ganda. Idol natin siya, maganda siya yung pangit ng pangit. Mga feeling victim kasi kayo. Talaga, bakla. Yung makeup nga po, pinapayaran ko sa kanila eh. Ano? Mga makeup ko. Makeup? Oo. Kapag wala silang magamit sa contest, pinapayaran ko sila. Kaya nalalait sila ng mga bakla eh. Kapag walang gamit, magpakalalaki. Diba? Boyish na lang yung look. Para ano, wala na. Yung dating magkakaibigan, nagmamahala naman kayo siguro. Dati, Alex, ano? Yes po. Dati naman okay kami. Kaso, yung nagkakaasaran kasi akala kasi nila, lagi silang inaasar, napipikon sila. Ano ba yung pinangaasar kasi ninyo? Kasi kami po, naglalaitan man po kami, pero biro-biro lang yun. Kasi sila po kasi dinadamdam nila. Tsaka kami lang din naman. Pag dinadamdam po nila, nagagalit sila, nakakasalita rin sila ng masakit sa amin. Kaya binabalik ko rin namin sa kanila. Bakla, wala kasi kayong kapansanan, bakla, kaya hindi nyo alam yung nararamdaman niya. Hindi sa ganon. Hindi sa Pag nagbibiruan tayo, grupo lang natin, wala namang ibang tao eh. Oo. Masyado ka lang kasing masyado kang sip-sip kay Barbie. Kaya Hindi ako sip-sip bakla. Hindi ako sip-sip bakla. Concern lang ako. Kasi may utang na loob ako kay Barbie. Bakla, kung wala kang utang na loob, wag mo akong itulad sa'yo. Bakit paano ako magkakautang na loob? Ikaw may utang na loob dahil sa kanya ka sumasama. Talaga? Ako na yung pambibiro nyo, hindi naman talagang situational kasi yun. Kapag may kausap akong seryosong tao, bigla kayong papasok na, bakla, kami, ayak ko na naman, ganito niya na naman. Huwag nyo kausapin yan, hindi nyo maintindihan niya kasi nga walang signal yan. Kasi ganun din siya sa amin. Minsan pag lalo na pag mga lalaki, pinapalala kami sa mga lalaki. Paano ganun? Hindi ko nga kayo malait, hindi naman kayo ngongo. Paano ko kayo sasabihan ng ngongo? Hindi porkit ngongo ka, hindi ka pwede malalait. Nanlalait ka din kahit ngongo ka. Bakit hindi ba kayo nalalait? Una kayo nalalait, kaya nga sabi nila, yun nga nagkakalaitan tayo, pero dinadamdam nyo kasi. Dinadamdam nyo lang. Itong usapang ito, titingnan natin kung daanin na lang natin sa face-to-face. Rampa. Ang kalawakan. Rampa ng kalawakan. Kasi yung ganito, ang tawag dyan, rampa ng Kagandahan. kagandahan. Ayan. Wow! May pivot Wow! Ang gagawin nyo susunod sa ating pagbabalik ay rampa ng kalawakan. Are you ready? Handa na ba kayo? Ayan. Sa pagbabalik ng Face to Face, harapan! Welcome back sa Miss Gay
PBA Pangkalawakan Face-to-Face Edition. How are you, Doc Dex? I'm good. How are you, Tuesday? I'm very good. And now it's time, I think, to introduce our finalists in their evening gown. We will begin with our first contestant, Alex. Alex is wearing a one-piece jumpsuit in lace, showing her wonderful brief/panty. And she believes in the saying, we panty hard, but we panty harder. Candidate number 1, Alex. Ang hindi pumalakpak, magiging kamukha ni Carla. Palakpak! Palakpak. Hi everyone, my name is Alex, and I am only 20 years old this tenor, all the way from the fishing capital of the Philippines, Navotas City. At naniniwala po ako sa isang katotohanan ng kataga, bago ka magpariban, hininga muna. Thank you. Wow! Such a piercing comment, Doc Dex. Very piercing comment. Yeah, Okay. Let's proceed with candidate number 2. Hindi rin magpapatalo our candidate number 2. Let's hear it from Carla. Okay. Wow. Carla is also wearing a red ensemble with puff sleeves. And her favorite song is Puff, the Magic Dragon. Candidate number 2. Carla. Sabi nila, walang nilikhang pangit. Ay, wait. Si Alex pala. May pa-wait. My name is Carla Morales, ang Kim Kong Chihuahua ng Pangkalawakan Beauty, na nagsasabing, pangit man ako sa inyong paningin, mas pangit siya sa akin. Thank you so much. Candidate number 2, Miss Carla. All right, let's proceed with our main event, Doc Dex. Candidate number 3, Tony. Tony, also known as Agent X44, and Tony Ferrer pala yan. Oh, wow, may palin. Is wearing a blue velvet gown. Wow! And she's leaning back. And from the blue corner, Tony. Ay, wow. Sabi nila na kontento ka kung anong meron ka. Tingnan mo si Barbie kahit walang-wala na. Uy! Paratang. My name is Tony. At bago ko po listanin ng 4 na sulok na entabladong ito, nag-iiwan po ako ng isang kataga para sa ex ko. Mahal kita noon, maglaway ka ngayon. Wow! Wala akong masabi, Doc Dex. Okay. Tapusin natin ang laban. Tawagin natin ang ika-4 na kandidata. Candidate number 4. Candidate number 4, Barbie. Wow! Barbie is wearing also a red ensemble. Wow, malakas. Mahusay. From the red corner, we have Barbie. Somebody approached her. She doesn't know who he is. She just said, "Guess who?" Ay, wow. Ngongo man ako sa inyong paningin. Bakit hindi ka tumingin sa salamin para makita mo kung ano ang lamang ko sa inyong lahat ng nasa likuran? By the way, my name is Barbie Ngot Ortesa, your Miss Great Philippines 2020, na nag-iiwan ng isang kataga. Hindi lahat ng naka-face mask ay cute. Yung iba, kagaya ko, bingot. Thank you so much. There you have it, our candidates for Miss Face-to-Face Pangkalawakan. Back to you, Ate Coring. Ang gagaling nila, no? Ang gagaling, professional. Ang gagaling ninyong lahat. Very witty. Alamin natin ngayon mula sa Trio Tagapayo, paano natin ito aayusin? Kasi masaya ang mundo ninyo dapat. Doc Camille, sa pagitan ng mga magkakaibigan, ayan, paano ang solusyon? Okay, unang-una, no,
kung napansin nyo, ang galing-galing dito ni Barbie na siya mismo kaya niyang isabihin yung tungkol sa kanyang kapansanan. Pero pag ang ibang tao magsasabi nun, syempre nakakasakit talaga. So one thing, siguro una-una, Tony, mas maigi siguro, you rebuild the trust. Kasi hindi naman nababayaran ang pagtitiwala eh. Pero para maibalik yun, gumawa ka ng paraan. At the same time, ang pagkakaibigan, di ba sinabi nyo nga, nagtutulungan kayo. So bakit hindi natin umpisahan na humingi ka ng tawad ng sincero? Yun lang po. Ayan! Thank you. O si Attorney Lorna naman muna. Attorney Lorna, paano ngayon ito? Dapat magkaibigan na lang kayo kasi yung mga sinasabi niyong insulto sa isa't isa, kung grumabi yan, pwedeng mag-file ng kaso. 4 ang nakikita kong kaso dito. Meron tinatawag na bullying. Yung bullying, alam naman natin. Kasi meron na tayong bawal bastos law. Bawal ang pagbabastos. No? Meron rin tinatawag na slander. Slander, yung kung ang libel nasa sulat or nasa cyber, pag sinamahan mo ng kagaya ng ginawa niya, no? Kinuha niya yung high heel niya, nag-insulto sa iyo at gusto kang pukpukin, slander 'yon. Pag natuloy 'yon, physical injuries pa 'yon, di ba? Kanya magbatian na lang kayo kasi sana magkabati kayo, kundi sa kulungan kayo mag-beauty contest na 4. Totoo yun. Ako, yung mga kaso. Okay, Dr. Love, ano naman ang iyong masasabi? Salamat, Ate Kuring. Alam mo, katatapos lang ng Pasko at bagong taon, ating tingnan ang daigdig natin na positibo. Kasi magkakaibigan kayo, maliit lang ang mundo nyo. Kayo-kayo rin ang magkakasama. Gusto namin paniwalaan, yung pinroject nyo rito is just part of entertainment. Magkakaibigan talaga kayo. Pero behind that, may nakita kami like kay pangalan nito, kay Tony. Tony, hindi namin maramdaman yung remorse sa iyo doon sa pagkukulang na nagawa mo kay Barbie, no? But then, may pagkakataon pa, no? Nakikita ko naman dito sa dalawang ito na magpapatawad sila. You can start anew. Pwedeng magsimula ng bago at huwag sayangin ang inyong pagkakaibigan. After all, kayo lang naman ang magkakasama. Di ba? So, let's start the new year with magandang pananaw. Pag-isahin natin ang mundo. Thank you, Ate Kuring. Ayan, oo nga pala. Bagong taon na. Kailangan maayos yung pagsisimula ng taon para pasukin tayo ng swerte. So ito na ngayon, ang hatol ni na Barbie at Tony sa kanilang samahan. Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mo kong talibin. Harapin mo, face to face. Sa lahat ng pagkakataon po dito sa face-to-face harapan, humahanap tayo ng paraan para medyo kumalma ang mga tao at yan ay sa kaparaan ng galing sa amin at galing din dapat sa inyo. Pantay lang dapat, meet halfway tayo, di ba? So, unang-una, teka muna, talagang ayaw mo, Barbie, na magpapustiso at matanggal yung bingot mo? Siguro po sa pustiso, papayag po ako. Pero sa bingot po, dito po kasi ako nakilala, tsaka ako kumikita ng pera. Totoo. O, kita mo ha, siya na mismo ang may ayaw kasi para sa kanya, yun ang kanyang identity. Okay. No? Okay Kumbaga, okay na kung nalaitin ako, basta dito yung pagkakaperahan ko. O sige, pustiso na lang, bigyan kita, ha? Ngayon, sinabi nila sa akin, yung mga sapatos nila na parang ipinang-araro sa sakahan, 4,500 ang isa. O, teka muna. Meron akong pinagpapagawa ng lahat ng sapatos ko. Pag binalik sa'yo, parang bago na. Ako na lang ang magpapagawa niyan. Okay? Mas mura. Mas mura, tapos parang brand new lalabas. O, di ba? O, ako na rin bahala dyan. O, yung 600 mo, ako na rin bahala. Gawin ko pa 1,000. Yung swimsuit,
Di ba yung swimsuit na pinag-aawayin yung parang, ewan ko, ninakaw ng duwende, ewan ko kung saan napunta yun. Kasi wala daw, sabi niya meron. O ito naman, 18,000, ako bahala sa kalahati. Pwede mo nang ipagawa ulit. Down payment. Tapos, yung kalahati nun, unti-untiin mo sa kanya. Okay ba? Palima-limandaan. Di ba pag ganun-ganon, okay na ba sa'yo yun? Okay. Okay naman yun. O, ang kapalit, magbati-bati kayo ngayon din. Bati-bati na, sige na. Ang galing yung rumampa. Magsipagtayuan na kayo dyan at dito kayo sa gitna. Magkita-kita. Sige na. Barbie. Barbie. Sige na, Barbie. Mauna ka na. O, tayo na. O, lumapit ka na. Ikaw naman ang humiram. O, ikaw naman ang humiram. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Umiiyak na nga. Oh, kita mo? Kasi parang yan naman ang nanay-nanayan nila. Sa kanya, humihiram ng lahat. Ng pang-alembong. Okay. O, di ba? Ingat sa baba, natutusok si Tony. O, baka madapa, baka madapa. Okay. Kita nyo na? Kita nyo na? Nasaan ang corona mo, Day, na wala? Talaga bang wala kang suot? Okay, sige. So, nakita naman ninyo, di ba? Samahang may pagmamahalan at bigayan. Naging matindi ang lahat dahil kinulang sa mahinahong usapan, sa pag-amin ng pagkakamali, naunahan pa ng pangungutya at insultuhan. Ito na ang mitya ng tinatawag na sunugan ng tulay. Alam niyo yung sunugan ng tulay? Sunugan na ng tulay, yung solian na ng kandila. Yun yung sinasabi. Kapag wala tayong preno sa bibig, yun po ang nangyayari. At dapat ba tayong nagsusunog ng tulay? Hindi po ako naniniwala dyan. Hindi po ako naniniwala. Kasi ang buhay matagal pa, lalo kayo mga bata pa kayo, ang layo pa ng ikot, ilang ikot pa ang gulong ng buhay sa inyo. Hindi nyo alam kung kailan kayo nasa ibabaw, nasa ilalim. Sinong magtutulungan? Kayo rin. So ang sunugan ng tulay, hindi ako naniniwala dyan. At ang pagtitimpi ng bibig, sabi nga nila, ay ginto. Kapag nabitawan ng salita, hindi na nababawi, madalas bumabaon pa. Diba? Pero tulad nga ng isa pang sinasabi, ang magkamali ay dahil sa tayo'y tao lamang. Pero ang pagpapatawad ay tanging Diyos lang ang nakakabasbas. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Corinne, nagsasabing may cake ang harapin ang issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to Face. O, basta ibigay ko na sa iyo. 9,000. Face to Face. Tapos ito. Face to Face. Face to Face, harapan tayo. Face to Face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to Face, tama ng okrayan. Samula sa puti, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Problema, Georgie. Diredaan ko po yung sa kanya yung kariton niya. Pag sorry ko po ng kariton, maayos naman po. Yung aling yan. Sabi na nasira daw po. Puro kalawang na rin. Hindi lang yan magtakin. Kung pinahiram mo, maayos. Kailangan natin ng ebidensya. Yun lang talaga yung pagkukulang. Hindi ba, Attorney Lorna? Inspeksyonin muna yung kondisyon na pinahiram. Harapin